Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong magsasaka sa kabila ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay. Sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, may natatanaw na pag-asa ngayon ang mga magsasaka dito sa Daraga, Albay. Sa pamamagitan ng loan program ng Land Bank of the Philippines, makababangon na muli si Ate Junie dahil magkakaroon na siya ng puhunan sa pinaplano niyang piggery business. Malaking tulong po ito sa aming mga taga-Misi farmers po. Ngayon po pa na hindi po kami nakakapagtanim sa taas, pwede po yun ibili ng baboy, saka pagkain ng baboy para panimula po, madam. Si Kuya Raymond naman, umaasang maaprubahan ang kanyang loan application upang makabili ng abono at makapagsimula rin ng alternatibong kabuhayan. Ako lang tabang man sa mga paraoma na kung sakali ma-approve ang samuyang loan, makatabang siya sa magkaigwa kaming pondo. Halimbawa, gamitin mi sa pag-ataman ki urig, magamit man sa iba sa pambakal ki abono. Kabilang sina Ate Junie at Kuya Raymond sa mga dumalo sa grounding activity para sa Agrisenso Loan Program ng Land Bank katuwang ang LGU Daraga. Layunin ng aktibidad na higit na maipaliwanag sa mga magsasaka at mangingisda ang Agrisenso Lending Program ng Land Bank. Sa ilalim ng programa, mapapalawak ang oportunidad sa kabuhayan at mapapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas abot kayang pautang na may 3% fixed interest rate para sa mga magsasaka at mangingisda. Kasabay nito nagsagawa rin ng digital financial literacy education kung saan ipinaliwanag ang kahalaga ng wastong pag-iimpok, responsableng pag-utang at tamang pamamahala sa mga panganib na maaaring kaharapin ng mga magsasaka at mangingisda. Bahagi ito ng Ascendo Agri-Fishery Support through Capability for Enhancement for Nationwide Development Program na sumusuporta sa Bagong Pilipinas Uplift Program na inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin ang seguridad sa pagkain sa bansa. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.